Habang naguguluhan pa si Wilfred sa mga pangyayari, isang tawag mula kay Amar ang magbibigay linaw. Isang babala laban kay Ronnie. Hindi naging madali ang pagharap ni Mang Dolpo sa witness stand. Sa halip na maging malinis at malinaw ang kanyang testimonya, tila naging balakid pa ang kanyang sariling nakaraan. Naungkat kasi ang isang napakatagal ng kaso na kinasangkutan niya, na bagamat matagal nang nalutas, ay nagdulot pa rin ng pagdududa sa kanyang kredibilidad bilang saksi. Dahil dito, napatingin si Lorena sa kanyang abogado na parang nawalan ng lakas. Ramdam niya ang panghihina ng kanyang pag-asa. Ngunit agad namang kumilos ang kanyang abogado at sinabi, "Kung sakali mang umabot tayo sa pinakamasamang senaryo, Lorena, baka mas mabuti kung babaguhin mo ang iyong plea sa guilty. Sa ganoong paraan ay mababawasan ang bigat ng paratang sayo." Napaluha si Lorena, ngunit buong katatagan niyang tinugon, "Hindi ko po kayang akuin ang kasalanang hindi ko naman ginawa. Mas gugustuhin kong ipaglaban ito hanggang dulo, kahit gaano pa kahirap, dahil alam ko sa sarili kong budhi, inosente ako." Matatag siya at iyon ang nagbigay din ng lakas sa ilan sa kanyang pamilya. Ngunit para sa kanyang kapatid na si Tristan, tila bumigat lalo ang lahat. Sinabi ni Tristan kay Manang Pilar, "Bakit parang simulat sa pulmalas na ang buhay namin? Wala na bang matatapos ang lahat ng kamalasan?" Sa puntong iyon ay lumapit si Manang Pilar. Marahan nitong hinaplos ang balikat ni Tristan at sinabing, "Huwag kang mawala ng pag-asa, iho. Ang hustisya, hindi man agad dumarating, ay lalabas at lalabas din sa tamang oras. Magtiwala ka sa proseso at higit sa lahat, magtiwala ka sa Diyos." Sa kabila ng mga payong iyon, patuloy pa rin ang mga pagsubok. Dumating si Amber sa City Jail upang bisitahin si Lorena. Subalit imbis na suportahan, galit at sama ng loob ang kanyang inilabas. Mariin niyang sinabi, "Ikaw ang pinakamasamang taong nakilala ko. Winasak mo ang lahat ng paniniwala ko." Natulala si Lorena. Wala siyang ibang nagawa kundi ang umiyak at ulit-uliting itanggi ang mga paratang. "Hindi ako may sala, Amber, maniwala ka sana." Ngunit nanatiling matigas si Amber at iniwan siyang sugatan ang damdamin. Kumpara sa karamihan ay tila walang saysay ang testimonya ni Mang Dolpo. Iba naman ang dating nito kay Wilfred. Sa kanyang puso, ramdam niyang nagsasabi ng totoo ang matanda. Unti-unti, parang nabubuo ang tiwala niya na baka nga inosente si Lorena. Ngunit ang kalituhan ay nananatili. Sa mga gabing lumipas, halos hindi siya makatulog. Hindi rin siya makakain na maayos at paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili, sino ba talaga ang paniniwalaan ko? Si Ronnie na ilang ulit na nagpayo sa akin laban kay Lorena, o ang pusong nagsusumigaw na baka nga mali ang lahat ng paratang sa kanya? Ngunit gaya ng isang demonyo sa kanyang tainga, si Ronnie ay hindi tumigil sa pamumulitika. Sa isang pagkakataon, sinabihan niya si Wilfred, "Huwag mong parusahan ang sarili mo dahil sa ginawa ni Lorena. Hayaan mong siya ang magdusa, karapatan mo ring lumigaya." Nagulo lalo si Wilfred, ngunit hindi na siya sumagot. Samantala, sa loob ng selda, nagpakasimple si Lorena at ibinuhos ang oras sa paggawa ng mga handcrafts upang malibang at makalimot sa bigat ng kaso. Ngunit isang hapon, bigla siyang sinugod ng isa sa kanyang mga kaaway na preso. Hinila siya sa buhok at pinagsalitaan ng masasakit na salita. Nagkaroon ng sagupaan, ngunit biglang natigil na mapansin ng lahat na namumutla si Lorena. At maya-maya ay naduwal na ito. Agad siyang isinugod sa klinik ng kulungan. Doon sa harap ng mga doktor, nabunyag ang isang hindi inaasahang balita. Buntis si Lorena. Nabalitaan agad ito ni Wilfred at hindi na siya nakatiis. Pinuntahan niya si Lorena sa City Jail. Sa kanilang pagkikita, luhaan ngunit matapang na sinabi ni Lorena, "Wilfred, magkaka-baby na ulit tayo." Nanlaki ang mga mata ni Wilfred.
Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Galit ba? Takot o tuwa? Ngunit sa huli, nanaig ang matinding kagalakan sa kanyang puso. Napangiti siya at sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang lahat ng gulo, naramdaman niyang may pag-asa pa pala silang dalawa. Mula noon, naging mas maingat si Wilfred. Halos lahat ng kilos, iniisip niya kung paano mapoprotektahan si Lorena at ang sanggol na dinadala nito. Ayaw na niya ma-stress ang asawa niya kahit na nasa kulungan pa ito. Samantala, sa kabilang panig ng mundo ay nabalitaan ni Amar ang lahat ng pangyayari. Hindi siya nagdalawang isip, agad siyang nag-book ng tiket at umuwi ng Pilipinas. Para sa kanya, panahon na upang ipaglaban si Lorena at linisin ang pangalan nito. Sa kanyang pagbabalik, agad niyang tinawagan si Wilfred. Mag-ingat ka kay Ronnie. Isa siyang mapanlinlang na tao. Ambisyosa siya at isang gold digger. Ginagamit lang niya ang sitwasyon para masira ang asawa mo at maagaw ka. Ang babalang iyon ay tila kulog na gumising kay Wilfred. Lalong nagulo ang kanyang isipan, ngunit nagsimulang mabuo ang mga hinala. Hindi naging maganda ang resulta ng plano ni Ronnie dahil pumalpak si Gian sa pagtatangkang suhulan si Mang Dolpo. Itinuring na lamang niya itong parang basura. Wala nang halaga ang lahat na nagawa ni Gian para sa kanya. Kaya naman desperado na si Ronnie at humingi na siya ng tulong sa isa pa niyang kasabwat upang sirain ang kredibilidad ng matanda. At sa muling pagdinig, nagsilabasan ang mga taong binayaran ni Ronnie. Puro paninira, puro kasinungalingan ang ipinupukol nila kay Mang Dolpo. Ngunit hindi inaasahan ni Ronnie ang sumunod na mangyayari. Bigla kasing sumulpot si Gian, ang mismong taong kanyang binabaliwala, at sa harap ng lahat, bumaliktad ito. Ako ang inutusan ni Ronnie. Ako ang nagdala ng pera kay Mang Dolpo para manahimik siya. Nagimbal ang lahat. Dahil sa pagbabalikwas ni Gian, agad na inimbestagahan si Ronnie. Sa kanyang cellphone ay natagpuan ng mga pulis ang mga mensahe nila ni Dennis na nagpapatunay ng kanilang plano. Ngayon, hindi lamang si Ronnie ang sangkot, pati na rin si Dennis. At hindi nagtagal, nahukay din ang itinatagong cellphone ni Dennis. Sa loob nito, may mga voice messages ni Joy bago ito namatay. Doon nabunyag ang matinding alitan nila ni Dennis na posibleng dahilan ng krimen. Ngunit imbis na sila ang mapanagot, si Lorena ang ginagawang salarin upang mapagtakpan ang kanilang kasalanan. Sa lahat ng pangyayaring ito, malinaw na unti-unti nang lumalabas ang katotohanan. Hindi magtatagal, malalantad ang tunay na mga kriminal. At para kay Lorena, bagamat mahaba at masakit ang laban, ay may liwanag pa rin na naghihintay sa dulo. Sa iyong palagay, tama lang ba ang ginawa ni Amar na tawagan si Wilfred upang bigyan siya ng babala na huwag basta maniniwala kay Ronnie? Kung ang iyong sagot ay pa-click naman ang like at subscribe button para lagi kang updated sa mga susunod ko pang i-upload. Malaya ka rin mag-iwan ng komento sa ibaba para sa iyong mga saloobin at suwestyon. Maraming salamat sa iyong panonood.